sakop sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Tingog sa kabaguhan, Radyo Ultra. Atong oras 3 minutos pasado alas 3. Sakit man sa hingtungdan, apan maoy naghusay og naghupay sa kagul-anan. Nuda Biritas, ang balaod masakit apan maoy naghatag kanatos kalinaw. Nuda Biritas, mga nagkagubot nga hunahuna, mga pagduha-duha, nagkinahanglang katinawan alang sa katawhan. Nuda Biritas. O karon, ariya si Ultra Frank Mendez. Salamat mga higala may hapon. Grabe ka init yapon, no? Pero iapihap na lang ta kay basin og mo salir ang pasaligikan sa pag-asa nga mo arang-arang na kuno nga tuang makasinati ta silbi kabugnaw pag-abot na sa tunga-tunga sa Mayo. Mas mayo sab na kay pista ra ba na sa Bohol para mayo ang mga bisita nato nga pamuhon-pahon nila pag-abot nila dito sa Bohol. So mauli ang lugar, ang uban diha sa bukid makapamugas pagbalik o back to normal. Mga inauta nga kung ingon nini ang sitwasyon, dili may tabo lugar nga mag grabe, no? Sama nini init grabe. Simbakog bawion ulan-ulan grabe ayasab kay adisan na siya maayo, di ba? So may hapon sa tanan o naminaw mo dinhi sa atong programa Nuda Biritas program 3 to 4 sa kapunon, Monday, Wednesday ug Friday. Inyo kini babati dinhi sa Radyo Ultra. Og ako sang ipaybaw di kaninyo nga kining atong programa nga Nuda Biritas, doon na kita YouTube channel nga pwede ninyo ma-review ang inyong mga pending nga mga pautana or naatlan nga wa ka makadungog sa pagtubag ni Sir Frank sa inyong mga pautana. Pwede ninyo ma-review ni diha mismo sa ato ang YouTube channel. I-post man diri sa ato ang kauban si Ricky Langga o para ma-review ninyo kay para dili mo mawala, dili sayang ang inyong mga pautana ug matiman-an sab ninyo. Diha sa ato ang YouTube, way kalainan lugar ang iyang pagpresentar sa programa, sa regular na to ka programa sa Nuda Biritas. So, kung todo yung lugar ni, no, paminawa lang kay para nga doon ay 105% nga assurance nga mapasabot og maayo basta lang makaya sa programang Nuda Biritas ang pagtubag sa inyong mga pautana. Kay basin doon ay mga pautana nga maglisod kita o pagpasabot ka ninyo, mukumpisal masan me nga dili na mo ni kaya, no? Ingon na lugar ang sitwasyon. Ang usa sa daghan nga mga katuyuan nining mao programa gawas nga educational, informational ang mao nga format. Makatag kini og dugang kahayag sa duda pa nila nga pagsabot sa mga importanteng mga butang, ilabi na kung isgutan ang balaod. And so, pinaagi din gapaningkamutan, mapasabot, o gapasabot usad may nga paminaw, gayon. Ayaw sipyata kay mapuslan magud ninyo. Kay kung wa pa ni pulos, dili may hago o toke, maminaw sa mga pautana diha ninyo. Kay nga mong tuyo, di man ay makatag or sa among tanaw, basig di makatag pulos. Pero mapuslanon kinini, kini mao nga programa. So, buksi, sugin din ato mga silingan, adun na tayo programa sa Radyo Ultra, aron sa ingon, nga kining makasunod kamo, 3 to 4, kada Lunes, kada Miyerkules o Biyernes. Karon ko daw pizza size, Mayo size, Lunes o niya. Bukas kining atong programa. So sa Facebook pwede nami nga magadawat sa inyong mga pangutana kay ni naman unya dayon sa 0917
0917-704-3210 amo pong dawaton ang inyong mga pangutana. Sa di pa sa malimot, human ninyo og pagpaminaw sa programa nato nga sa Nuda Veritas YouTube, no? Kini nga ipaki-subscribe lang, no? Aron nga sa ingon maka-share po kita, maka-like, aron nga kini katong uban wa makabantay unya amigo ninyo sila ma-inform o mamati pun sila o pakaban-on nila kini mao programa. Okay? So murag na wa na ilain kay init kayong panahon. Okay. Una nga pangutana gikan ni John Macas may ngapon ni Ma'am Faye Mundia. Allah, mag-report na sa ni Skynet be, basahon na to may ngapon Sir Frank, tataod mo gawas nako. Maminaw sa ako sa imong educational nga programa. Thank you, sir. Taod ma'am, ay kumpiyansa. Init ra ba kayo nga panahon? O, kumusta mga to mga manok na to diha? Basin og na sige hangak diha. Gahinga-hinga nga gaabot ang ginawas manok. Muna nga di makasustener sila sa init, mamatay sila. Kumusta man? Kaya napatyan ka ba o pila ganito? Unom, last week. Oy, dagan-dagan na ilabi na kung manghimungaan og sunoy na nga maong mga manuka. So, relax lang, init pang palibot kay bago pa ko nakasudere. Gadag-gadagan mga niko, bisag duol kayo kay di ko gusto may madaot atong student na to nga complexion. Moingon ko ito sa mga face ba dia? Student complexion nga. Daghan ang mga kunot na naimuhang dagway. Lain sa ma'am da. O ka na. Mangbuko ba? Mangbuko. Ay, may nga po ni Ma'am Elizabeth Basilgo. May nga po ni mo sa tibok po ni mo nga membro sa pamilya sa imong panimalay. Kay bawo ko nga nagaantusan mo sa kainit ni mga panahon na. Ayaw yung i-expose o painiti ang chocolate kay ingon pa nimo mula na ra bagyo na, tinuod na bagyo na. So, i-ref lang yun na to na. May mani si Ma'am Elizabeth Basilgo kay hamugaway manisya, no, hamugaway. Okay, pautan na gikan ni John Macas. Nuda Veritas, Frank unsa di ay tong Bernes replito siya dili oy live to. Oh, live to siya. Naalay problema sa atong signal. Ang naitabo, giayon ni Ricky, sila ni Purpose dito sa transmitter. Wa pa nga ni makumplito ang tanan, no? Kay magbalik-balik magyuning problema. That's why amo ning itugyan sa technical, ilabin ang quality sa signal. Ilan na ni, no? Ilan na ni. Kami, igo lami mo yaw-yaw. Pagpaniguro nga mabot ang among mga mensahe diya sa atong tagsa-tagsa ka mga panimalay. Okay, replito siya. Wala manggod na mo makita imong naong. Oh, pero gatingog ba? Tinuod na adto nga episode. But anyway, nakoy pangutana. Di ba adtong may immunity ang mga politiko sama sa presidente? Di ba adun dili de adto aduna aduna may immunity ang mga politiko sama sa presidente? Kadyot lang ha. Ano bang sumpay na to kay Seymour man? Kadyot. Adara. Mayor o guban pa. Unsa ray pwede nga lakang aron sila mapalagpot sa katungdanan sama kang irap sa una. Kadto iya impeachment. Sa mga mayor dili sila immune. Dili sila immune. Ang presidente immune from suit. Ang hinungdan ini John mao nga pribilehiyo kini sa Cham. Naigitrabaho la? Wala. Bantay lang. Oo. Asa na nga ni ko? Diri ko sa kuan kay kadyot.
Di ba aduna na may immunity ang mga politiko sama sa presidente, mayor o uban pa? Unsa ray pwede nga lakang aron sila mapalagpot sa katungdanan sama kang irap sa una. Basta nga ni presidente, no? Basta nga ni presidente, kung panalitan do na sila dako nga kasipanan silang pagpangtungdanan, i-impeach ra gyud ni sila. Oo. Ako lang i-direct ni sa pagpasabot kaninyo silbing tubag, no? Sa mga local government officials, isumbong kini sila kung doon na sila kasipanan sa ilang mga pagpangtungdanan, dili sila kakauaw sa pagpangurakot sa sapi sa gobyerno, pwede nga file nato sila o kaso Anti-Graft and Corrupt Practices Act, Republic Act 3019. O diha manubag sila o wala sila no mention about impeachment because they are not mentioned also in our Constitution. Ang gimension sa atong Constitution ang presidente lamang. Mora gini siya. Dili nimo ma-filean ang rason, John, dili na to pwede ma-filean og kaso ang presidente, and they are immune from suit during their incumbency as the highest official of the land tungod sa gidakon sa trabaho sa atong presidente sa nasod. Tiaw mo na nga tibuok Pilipinas, gikan sa Batanes, pagpaingon ditong dapita sa Babuyan Island, panaog direng dapita sa Tawi-Tawi. Na kung panalitan tugutan nato nga bukas open sila, vulnerable sa mga kaso ang presidente sa Pilipinas. Ang may tabo, John, mahimo nang wa sila'y trabaho. Mahimo nga dili na puy-an niya ang Malacañang sa rason nga kada adlaw gatubang siya og hearing sa ubang mga kortes tibok Pilipinas. So aron nga dili na mahitabo, naadayoy immunity from suit ang silbing pribilehiyo sa usa ka presidente sa nasod sa Pilipinas. Mahimo po sila lamang nga masumbong kriminal human sa iyang termino silbing presidente sa nasod sa Pilipinas. Mauna nga gigukod si Presidente Digong sa kunuhay judicial extrajudicial killings kay kana siya criminal in nature. So pwede siya magukod human sa pag-serve niya 6 years sa usa ka termino silbing presidente sa nasod sa Pilipinas. Muna nga hinadlokon siya sa International Criminal Court kay dili naman siya immune from suit. Okay? Sa mga mayores, mga gobernadores, wa siya immune diha. Kung mahimo barangon na lang nato na ditso kanang ma-paralyze ilahang mga kamot diha nga dili na makalihok-lihok. Unya dayon unta, no? Gumikan kay nadudtan man sa gaba, mga ma-Alzheimer sila sa labing dali nga panahon. Aron nga mapahawa na din sila sa iyahang katungdanan. Okay? Unya, mora ba niyang kuging magsimba? Unya, ang kugihan magsimba, gatuog yun ang pari nga hinimbahon ni mga tawana. Kana ilahat taming lamang. Pagpatuo nga to mismos publiko, nga siya ga-donate sa pintal, siya ga-pahiluna na ng chandelier diha nga suga na sa altar. Inana, maman ng mga politiko nga ang sapikas tarong, ang sapikas nga kamot labi-labi ka dautan. John, I hope nakuha nimo ang bot na ko ipasabot. In kasog doon na mo yung mga follow-up question, ayaw mo pagduha-duha. Okay? Sige. Oliver Ampong Naluwal, Nuda Veritas, na ko'y pangutana rong hapuna. Sir Frank, panalitan nakapalit kog foreclosed property sa usa ka bangko apan ang namuyo ani dili muhawa. Unsa pwede ikaso nila ani? Duna ba ko'y ikasukol ani sa korte? Before nga may tabo ni, ikaso o interesado ka magpalit og propiedad, kung isahay gud ang bangko magsalig man lang sa local publication
nga magpaybaw na uban national publication nga magpaybaw nga dihang probinsyaha, dihang syudara, diha dapit nga subdivision na ayuta gi-foreclose sa bangko og amo nang ibaligya. Di ba? Panalitan din sa Cagayan de Oro na ay na publicar nga nagpaybaw nga naay mga foreclosed property nila. Ila man nang publicar sa local nga newspaper og mag-schedule sa pagbaligya na namaong yuta og paliton ba nila. Ang akong advice mao ni nga sa dili pa mo makahuna-huna pagpalit, inspeksyonon ninyo among area. Siguroon ninyo, ha? Nga ang nabasa nimo sa newspaper tukma gyud sa actual pagkandak ninyo og inspeksyon. Aron nga dili mo maproblemahan. Kay kung mga tana mo nako nga angay bang paliton ng naay tao nga nagpuyo diha sa property nga bot yung paliton, of course, mo advice ko ayaw. Ay nga naman tao nga maglabad-labad imong ulo. Maproblemahan ka mapagpapahawa kay musukol man na. So magpakisayod ka on sa status na diha sa bangko. Ang sagad nga kaso nga atong i-file ngadto sa mga nagpuyo sa property nga imong gipalit. Meaning, dili gid na ilaha nga property. Gipalit gud na nimo. Nya dili man sila moy vendor, dili man sila moy seller. So kana sila mga informal settler. So pwede na file nimo kaso nga trespassing. Kay imo naman kana nga property, no? Pwede ma-file nimo sumbo nga forcible entry. Na kanang forcible entry siguro nimo nga within a year, you have to file. Otherwise, kung failure ka, na yung mga pahutanan nini nga akong record, no? Na yung mga pahutanan nini nga gikan siya sa gawas after abot pila to katuig, kining ibalik siya sa Pilipinas. Pagbalik niya sa Pilipinas, ang iyang yuta, maragya pong dagwayang kapuyo. Lugar, hayahay kay siya, wa siya bangun. Di ba? Pero before nag-adto siya sa Amerika, iyang ginanggipay magnoan, file lang kag sumbong. Forcible entry. Na sa rules on civil procedure na ay mga gabayan diha nga sa mga kaso nga forcible entry, kinanglan nga imo nang lihukon, ma-filean ang kaso within a period of 1 year. Nakay tuwa naman siya ditong dapitas gawas. Nakauli siya after how many years? Pagtanan niya mo lang yapong dagwaya. So, problema. Nikapas na ang 1 year. So, sa civil procedure, sa rules of on civil procedure part, kung mukapas na sa 1 year, you cannot anymore file the case diha sa MTC, mga Municipal Trial Court, Metropolitan Trial Court, sa municipal nga level. Dili na kay naglaps naman ni 1 year. Ibalibag na dayon dito sa korte kay procedural manggod ni. Di man ni mahimo nga maingong ka dinhi nakakuha magko-judge kanang ganahan kay ko dinhi sa imong korte o municipal nga level. Dili ka kasulti na. Kay procedural man ni. So may tabo, the case has to be dismissed. Because you are not able to comply the rules on civil procedure within which you have to file within a period of 1 year sa kaso nga forcible entry. So, man yung pag-file o kaso nga tuwa ka mas gawas. So, you have to file the case diha na sa regional trial court. So, in this case, ikaw panalitan, kapalit ka, maglaban imong ulo. Mura ka og nangita ka og martilyo na nga idukduk sa imong kaguling ng ulo. Ayaw palita. Maggastuhan ka man. Maggastuhan ka. So, og gusto ka gyud nga mugasto kay naay mga rason nga diha gyud ko. Munang akong naayunan nga lugar
diha ko magpuyo. So, sugal na nimo, pwede guna. Pwede guna. Pero labad sa ulo. Labad sa ulo. Okay? Sige, salamat kayo, Mr. Si Oliver Ampong Nalwal. Okay, doon ako'y nabantayan nga nagapangutan na din he. Eventually nasabtan ako nga kagrupo gyapon nila ni Oliver Nalwal. Ambot na ito nga apelido Mubo unto. Okay, kajot lang si Manfi. Ingon ni Manfi, giliguan ako sir. Giliguan ako sir, ibutang sa palanggana na ay tubig, naulian ang tulo ka inayan. Kita na ninyo. Naulian, minig tubig yun ang gikinanglan. Ibutan na ni mos palanggana, magkapakapa man na, malipay na oy. Nya day paibog-ibog din na sila mo. Inom din sila sa tubig at the same time. Hagad-hangad na yun. Pinakurog pa ang ubol-ubol na mag-inom og tubig. Kining mga manok. Okay. Naluwas na yun, no? Tulo ka inayan ang uban. Wala nagayod. Taon saboy. Kumbate ang mga ero o kumbate ang mga ero kinaon na saan taman. Bitaw, no? Sige. Kana inayan disgrasya gumikan sa kainit. Kung mangitlog ang mga inayan, abnormal ang size sa itlog, resulta sa kainit. Grabe karon. Bisa kung sa mga tanuma man siguro apektado gumikan sa kainit. Alright. Laing pangutana atong hatagan og pagtagad dinhi sa atong pagpanaguban. Suroy-suroy ni Libs Motoblag. By the way, mudawatas pangutana sa 0917-704-3210. Okay, suroy-suroy. Jod lang ha. Naputol. Okay. Akong gipangita katong suroy-suroy ni Libs Motoblag. Kay diha naman to ganina. Naputol ka jod lang. Ato ra to balikan. Ha? Sige be. O balik na ba? Pero wala da. Balhin ta diri sa pikas para maklaro. Jod lang ha. Kini. Jod lang ha. Okay. Muraman uga. Be. Nawala. Usahay mamagining sakit na to sa ato ang kuan, no? Kining sa atong system sa internet. Jod lang. Dire tan-aw na ko ang uban ninyo nga mga pangutana. Rodney Rock'n'Rolla. Natagad ko na ba ni Nuda Veritas na pa ko'y follow-up question, Sir Frank? O si Rodney Rock'n'Rolla, and it's all about politics. Nakakita na ko sa TikTok news nga wala natuguti ang maisog rally. Diyot lang ha, sa maniha. Kano sa mani? Doon ako'y question last Friday pero ako gitanaw sa imong FB Live murag replay man to busa now pa ko panako ipasupot akong pautana. Nagulat na lang ko sa release sa akong e-car. Pautana, pila kaha akong mabayaran ani sa RD sa pagpatitulo. Mas gamay pa imong bayronon sa RD. Sa Register of Deeds siguro ambot niya ipasabot. Kaya ang tanang mga bayronon to hansak sa BIR, no?
kung pananglitan nagulat ka sa pag-release sa imong e-car, pautan apod og kanusa ba ka kay mobalik ra ko. Kung e-car man pananglitan, basin via internet ang pag-release sa maong e-car. Dali ra man ni siya, sir. O dali ra. Ang mayo gyud katong car na lang gyud, no? Kay may man to kay original copy imong bitbit. Inya mo no tong imong dalaon plus additional requirements nga kining pangayoon sa Register of Deeds. Pero dili man problema, no, kay ang mga requisitos diha mismo sa Register of Deeds, mga ultimo, mga minor lang ang mga requisitos o dili ka gyud maproblemahan sa pag-comply ni ana. Okay? Nala sige kadyot lang ha. Okay. Nuda Veritas na ako'y pangutan na rong apo na Sir Frank pananglitan na palit. Mo na ni ha? Mo na ni. Oo. Ako nining natubag. Ingon siya mga hapon, Sir Frank, tadtaod na mogawas na ko. Maminaw sa ko. Sige, asa makugasugod igbasa nini. Binalim mo ni isa. O last Friday, kadyot lang ha. Mainit na kapunon, Sir Frank, matod pa ni Rodney Rock'n'Rolla. Na ako'y pautan na ron na ay abandon agricultural land sa likod namo. Adunay naka-inquire sa sendro na disposable og alienable na kini unsay proseso ani para mapatituluhan. Kadyot lang, di ka makaditsog titulo na ana. Ilabi na ko na agricultural land kini. Meaning na kini gitugyan ni sa usa ka saop. O doon ay tenancy relationship between sa tag-iya sa luna sa yuta o sa saop. Kung panalitan dili sila kasinabot, ang bugtong opisina nga makatabang sa pagklaro sa status sa maong luna sa yuta, mao gyud andar. O kay andar man maoy tigpatuman niini. Ang sentro makatabang man, pero ang sentro dili sentro day. Ang sentro makatabang, maingon sila alienable disposable public land. So kung maingon sila alienable disposable public land, makaduda po ta, dili siguro ni covered sa Agricultural Land Reform Program. O kini giisip nga alienable naman sa ato pa pwede kini nga ma-dispose, pwede kini mapanagaya sa lain nga tao. So tanawa so taa usa og unsay tinuray nga status niya na. Tanawa usa klaruha sa kay dili man diretso na ma-alienate ang maong property part, kay naa may mga requisitos pod nga angay natong sundon or atong tumanon. Dili ni siya automatic. Oo. So taasa, primero, imong sutaon o unsa man ni siya, naabay na nag-iya ni nga saop. O, kana, kay kunaay na nag-iya nga saop, kana nga property is a property owned by the landowner. So siya mo'y tag-iya. Di ba? Pero kung panalita maingon nga wagin ni sa isaop, mobitaw nang naay alienable disposable public land. And therefore, inyo nang falapon, klarohon ninyo og pwede ba mo? O pwede ba mo nga kamoy maka-assume diha? Kay kini kong baligya, may man, di man dautan. Pero ang purpose nga nung naatay land reform program, ang purpose niya na mao nga para makatabang kita sa kahimtang kalisod sa itong mga mag-uma sa kabukiran, kabahin sa ilahang pagpanguma, wa sila kagulingong yuta. So maumito na nahimo silang saop. O, di ba? Unya kung panalitan o saop sila, dili dapat na i-dispose, ibaligya.
Ngano man, iwa na sila makuhaan silang income. Nya di pasangin lang natong gobyerno nga, wag may. Kanang gobyerno, idautan yun. Ato ding dauton ang atong gobyerno. Di ba? So, tanawa lang, ay lang sa og dali-dali, i-verify sa. Okay, kadyot lang ha. Paibaw ako, og dunay na seluan ako pagbasa ha. Nuda Veritas, question this Monday. Karong gidi ning adlaw. Kay na may this Monday. Episode, Sir Frank, nakasubmit kog document sa RD for land registration. Portion latra kini gikan sa mother title. Ang naa sa deed of absolute sale. Pautana, nganong gipangitaan paman ko sa RD sa partition agreement. Naglibog ko. Gipangitaan ka og partition agreement, although na tipak na ni in your favor. Kay ako pagsabot, episode sir, nakasabit ko document sa RD for land registration portion lot. Kini ingon nimo nga portion lot, naani kinatibuk-an nga lote. Unya, nakapanag-iya ka, portion lamang. Portion lang. So, mangutan ako, gipangayuan ka, kay usa ka sa mga sumusunod, or kining portion lot, imong napalit sa gikan sa kinatibuk-an lugar, nga gipanag-iya sa laing tao. Kay kung gipangayuan ka, o kining extrajudicial settlement or partition sa mga lote, basin og nasabtan sa ROD nga kining yutaa common naa kay lain nga mga kauban, mga igsuon nga mga sumusunod. So kun naa kay lain nga mga igsuon nga silbi sumusunod, although nakakuha ka ng porsyon kay basig na pasukod nimo og una, pwede man pwede man Pero gapangayuan ka sa extrajudicial partition tungod kay daghan mang mga sumusunod ni ini. Usa ka na. Ang question sa baligya, plitan ako, sumusunod ko. No? Sumusunod ko niya, gusto nako nga akong ipasukod ni. No? Ang magsukod, di masad buang isukod tibuok mother title. Pangutanon ka man og pila mo kabuok, paingon 5, bahinon na sa 5. Siguro ikaw nga ikalima, ikaw mo oy energetic kayo nga maoy nakapasukod, unya day na comply nimo ang mga papilis, nagbayad ka sa estate tax ditong dapita sa BIR, na comply nimo ang uban mga requirements, ingon na ang gakaitabo, no? Pagtanaw dito sa ROD, nga ikaw di ay part owner or co-owner ka sa mao nga mother title, munang kapangitaan ka mo, lakip ka sa extrajudicial settlement of estate. So malangan ang mao nga pag-rehistro, malangan ang ingon na nga hitabo. Diyot lang ha. Kajot, kaya nakasabit ko document sa RD for land registration. Iyan ang taning iparehistro. Portion latra kini gikan sa mother title. Sa tupan na panag-iya niya. Or, siya gyud part owner man siya, co-owner man siya sa kinitibukan nga property, na iyang automatic nga pagpanag-iya ang iyang share. Munang gingon niya nga portion. And the rest of the portion, wala pa na siguro asikasuha. Siya mo'y nakauna. Pwede good ni. Pero as far as the registration is concerned, munang gikutihan kini sa Register of Deeds. Nga man,
kung mamatay na ang ginikanan, kamo na ang manununod, no? Ang mother title, automatic sumusunod ka man, no? Kay heirs ka man, compulsory heirs. Bisan pa og gilubog na bag-o ang inyong ginikanan diha. Ug dunay mag-offer sa imuha nga kining Pedro, kana imong bahin diha ba sa yuta ninyo dito sa Lumbia ba? Ibaw mako mother title pa na, ako paliton imong share. Pwede ba na ang pangutana? Of course, iya man ang share. Akong pagtuo mo sab ni nitabo sa iya ha. Gilihok ang iya nga share. Na-trace up siguro nga co-heir siya, compulsory heir siya, motong gipangiuan siya og additional document may tungod sa settlement of estate o partition agreement. Ang gibutan niya dire. Naglibog kuno siya. Okay, nala sige. Mainit na kapunon, Sir Frank, nako'y pangutana ron na ay abandoned agricultural land sa likod namo adunay naka-inquired sa sentro. Ako na ning nabasa. Sige, na-trace ko na ang sequence. Alright. Gikan ni Erlinda Elibera Mendoza. Nuda Biritas, maing hapon, Sir Frank, na ako'y pautan na gamay lang. Katuning bikiri. Okay, oo. Sir Frank, dili ra ba pribadong trabaho ang bakery? Dili ra ba pribadong trabaho ang bakery? Sir Frank, unya siya lang isa. Siya lang isa. Tuhuan kami, Sir Frank. Kasagara daghan man manumbong daw bi kami raman na Sir Frank. Isa lang akong bana. Isa lang akong bana, mabayaran ka siya sa iyahang kadugayon. Mama Erlinda, wala gyud ko mo og magsuway ka. O magsuway ka. Ang iyang katungod sa kung tanaw nini, nalapasan man. Muna nga ikaw bisan ugwa kay written complaint, no? Bisan ugwa kay written complaint. Sigurado ka gyud nga dawaton didto sa duli kanang ilahang NLRC nga naa diha dapita sa uptown nga area. Maminaw man na sila nimo. Mangutana man unsay imong tuyo, ma'am? Ay ako si kuan nga akong bana ni unsa man yung reklamo? Kana sila dili biya mga istrikto. Maminaw na sila. Amo ba kisingalan adapit kisa may nganas bikiri kitsa tag-iya. Unya day pag human og interview pasaligan din mo nga mag-meeting kamo tali sa tag-iya sa bikiri. Dito imong ihusay ninyo nimo og mayo nga kuan magud kini nga dugay-dugay naman siya nagtrabaho sir nya mao ni mo kini mo kana nya natangtang siya sa trabaho wa mga ni siya makadawat bisag anino lang sa 100 pesos nga bill. Imo nang kon aron nga mag-meeting mo. Pag human na nag-meeting uban nitong gabaligya og katong bakery pasabton day na sa ato ang inuntal na sa pagasulti arbiter, no? Sa diha mismo sa pinakaubos nga label kanang SINA, single entry approach. Pasabton dayon siya nga, sir, di man pwede sir sumala sa atong balao dinhi mo kana mo kini. So naa kay obligasyon sa pagtubag nini nga reklamo kanang may reklamo. Sabot ng sad. Sorry kay sir, mura man gini ako makaya. Makaya. Pila may imong makaya. Pag ingon nga pila ang makaya, ang arbiter, mangutana nga to sa nagreklamo. Nadungog ni mo yung istorya, lisod kuno kayo siya, pero mura na iyang makaya. Madawat ni mo na. Inanay ka hadlok, una-una raman ang imuhang kuan, ay kadlok. Magsulti kas tinuod. Para matagamtam nimo pod ang serbisyo sa gobyerno nga tinuod naglaban nimo.
Okay, Nuda Veritas na pa ko'y follow-up question. Sir Frank, and it's all about politics. Nakita ako sa TikTok nga wala natugti Dot. Mo man ako nabasa ka ganina nga wa makumpleto, no? Nakita nako sa TikTok news nga wala natuguti ang maisog rally sa Dumaguete despite nakakuha ni permiro og approval sa LGU. Nan karon gibakwi ang mao nga permit busa din na pud sila kadayon og rally sa Dumaguete despite nakakuha ni permit or approval sa LGU. Nan karon gibakwi ang maong permit busa di na pud sila kadayon og rally. Unsay pwede nga legal nga paagi aron mapanubag ang LGU sa Dumaguete sa pagdili nila sa pagrally didto. Kay demokrasya man ta, di ba? So kadudahan na kita gipihig sa atong rights para ipabati atong mulo sa gobyerno. Please, say more. Sa maning say more nga taas man legal nga pamaagi, dili nila pagrally. Kay demokrasya man ta. So kaduhaan na kita gipihig sa atong rights para ipabati atong mulo sa gobyerno. Please give us your thought on this matter. Kay daghan kayo nakatutok ani nga isyu, sir. Okay. Ang mayor, iya man ang katungod. Pero dili mahimo nga kanabitong discretion lang gid sa mayor without any valid and acceptable reason. Ang dapat kun buhaton na kung magduha-duha siya, mangonsulta siya sa pulis. Kay ang pulis mo may in charge sa peace and order. Wa nga ni ko kibaw unsay rason nga giibakwi, no? So kung dili patas ang pagtratar, dili makiangayon ang pagtratar sa nag-apply og permit aron makapadayon sila sa rally den dapita sa Dumaguete City, kung tinun-on yun, no? Galing kay hago langan pa kaayo kay tuwa sa layong lugar. May administrative liability ang mayor. Kaya nganuman, iyang sutaon sa may rason. Nganong ako ni silang balibaran. Nganong kansilahon ako ang mao nga permiso. Unsa ba? Nabay barko sa kainsikan nga naa diha nagpatungod sa Dumaguete City nga mahadlok ta. So, there must be a concrete and very acceptable nga mga rason aron nga mo'y atong ikadepinsa sa atong kagalingon. Kay ang may tabo nini, kay ingon na bitaw nga murag way klaro nga pagkakuan, may mo manubag siya administratively sa iyahang gihimo. Daghang kay mga celebrated man nga mga kaso part kung magbasa ka sa mga kaso diha mismo sa Supreme Court. Daghang kayo ang mga, it's all about the rights manggod ni sa mga katawhan, no? Inunta lang sa pagasulti, Bill of Rights, freedom of expression. Dili na siya pwedeng basta-basta lang imong babagan ang katungod. Ilabi na ang freedom of expression. Daghan na kayo nga mga kaso nga nangabot ditong dapita sa Supreme Court. Mga celebrated man nga mga kaso. Kasagarang kaso part nag-transpire ditong dapita sa Metro Manila. Kung inyong mahinunduman, during the administration of Marcos Sr., halos kada adlaw na ay mga rally ditong dapita sa Metro Manila. Nya nga ni maglinabayay pag og kanang mga pillbox, di ba? And yet they were able to proceed to conduct and allow them to express their views because that is part of our freedom under our present constitution. Ang exception lang
nga ako nang nasulti every now and then. Mao nga kunaag yo'y impending. Dili matawag nga ni impending. Kanang actual nga pangitabo nga delikado kon ato ni elaw ang rally kay basin og dunay dugoon nga mahitabo. So para paglikay ni ana, i-invoke nimo kanang clear and present danger rule. Nga makabalibad ka lang kunaa kanang clear and present danger. Dili nimo pwedeng mabalibaran ang pag-release o pag-issue sa permit kung imagination lang nimo nga naay clear and present danger. Karon na hinuon nga hapit na kanadtugod ang galikayan na ay mga rally usay cancel ang permit sa rason lagi kay na ay mga dotang elemento dito sa bukid mo interest sa mga rally di ba mamanang usukan nito nya di madungog nito bagsak mao man sila nagkarula naman na kay gasurrender na mga nina sila hapit na mga nina sila mahurot og surrender part. So ingon na langgod ang mao nga sitwasyon. Pero kon it is already marred or already imbued with some political nga mga rason ngano nga nagdumili siya sa paghatag og mao nga permiso politika na, that's another story. Mao nang nahitabo sa pagkakaron dili may tumpangan na ingon na nga kalaki kanang ingon na lang ha katong balikan nato katong ako ang Facebook kay basin og naay mga pangutana jud lang wala naman po wala nga ni ko sa internet duda ko basig mobalik na sa detong problema ni nida diri speakers na sab be mamangyapon ga tuyok-tuyok. So okay lugar kay di na ko kabasa sa inyohang mga pangutana. Okay nakajud lang ha. Kay atong kay na mga ilahang mga pangutana part ni balik be ato nga tanawon. Okay. Sige kadjot lang ha. Ibasig na ay mga pangutana. Di ba sa nakita gipihig ang sa atong rights para ipabati atong mulo sa gobyerno. Si Moore. Paagi aron mapanubag ang LGU sa dumagiti sa pagdili nila sa pagrally didto kay demokrasya man ta diha. So kaduhaan na kita gipihig sa atong rights para ipabati atong mulo sa gobyerno. Please give your ingon siya thought on this matter. Alright, sige, salamat sir. Ako nang nabasa ha. Ako nang gibasa ang inyohang gipadala. Tanan ako. Kay basin og niya pa. Niya pa lagi yun. Okay. Abi ni mo Sir Frank, hilig ko mag-assume sa mga housing kaniadto og ang isa niini sa NHA Phase 3 sa Trinitas. Kini interesado ko nini rights man nag-involve man rights tanano ang kuha nini si Ma'am Faye Mondia sulti na siya sa eksperyensya. Abi ni mo Sir Frank, hilig ko mag-assume sa mga housing kaniadto og ang isa niini sa NHA Phase 3 sa Trinitas Bugo. Pero amo na untang ipa-repair ang Alcuba. Gibabagan kami sa silingan
kay gibutangan nila og lamisa, dili mo hawa, gibalik mi sa NHA, gikaso pero wala gyud gisurrender, wala gyud gisurrender na lang ko, gibalik man sad ang akong gidaon. Good. Pero tigi lagi busa sa tanan na gustong mo assume sa housing, no? Sa housing bisyor na limpyo og walay nga gibutang na ang iya gani lamisa gilalisan pa og walay nga gibutang na lamisa sa atubangan kay lisod ipapahawa hasol nga panahon sa panahon. Kita na ninyo. Hasol gyud sa panahon, oy. Ingon na ang kahimtang. Kinig yung ingon ni ma'am. Ako tanaw, wa pa ni titulo. No, dili na buti pasabot. Wala kanang inyo gi-assume lang na inyo nga wa kani gani siguro kamoy mga papilis. Sabot-sabot lang. Kaya ang original nga tag-iya na maumay ga intrigar, no? Maumay ga pasalig mauna. Bisag wa pa niya may pasin na sa NHA. Pasalig siya kay aron na siya may makasapi. So, kanang nga klase nga transaction, gitawag nato na siya og rights lamang. Mo man ang uso. Nya dayon katong hupot og rights, may siya nga, may balay na ko diya, bay, rights lang na siya, bay. Matituluhar na kadugayan. Ug maimpas. Ug bayad sa awardee sa NHA. Mao na ang magakaitabo. Kadyo lang ha. Sa pani. Nuda Veritas may ngapon Sir Frank na ako'y pangutana gamay. Ako na ning nabasa, no? Nuda Veritas question this Monday, okay? Ako na sa ding nabasa. All right. Akong giganid pagbalik kay basid og basipyat ko. Oo. Sige. Nakoy pangutana rong hapon na. Pananglitan na kapalit og foreclose. Ako na ning nabasa. Gi-review na ko di kay basig dunay masayloan. Unya day makadawat na dayon taog kon. Kining mahay-mahay nga text na akong gipadala pero wala basa. Okay lang. Okay lang pod. Diyot lang ha. Doon ako'y question last Friday. Nakapautan na. Diyot lang ha. Niya man si Ma'am Linlin lagi. Man mo gawas diri sa pikas na ko nga kuan. Nibalik na mo diri sa pikas Ma'am Linlin. Good PM Sir Frank, pwede ba di ay applyan otro sa titulo ang usa ka property? Dili na mahimo oy. Pwede pa ba matanaw sa ROD ang original title sa property? Mangayo ka ma'am og certified true copy. Mangayo ka. Unsay ang buhaton na sa aning senaryo kay gi-applyan na ang ihang mulo, ang iyang reklamo, ang iyang pangutana, pwede ba di applyan otro sa titulo ang usa ka property? Dili gina siya pwede ma'am. Parehara na sa kining tao nga imong giparehistro na birth certificate pero duha ka buok klase nga birth certificate, dili na siya pwede. So kinahanglan i-assert yun no? Mangayo ka og certified true copy diha mismo sa opisina sa ROD para matandi nimo. O ngano nga nahitabo man nga ingon ni ana. So naay problema ni nganong gitugutan man. So ang problema nini nga mag-explain ang ROD. Mabitaw na nga ako makadagan ako nagsulti nga kinahanglan ilabi na sa issue, no? Kabahin sa pag-transfer, pagpinalitay sa mga property. Ang due diligence di gina mahimong ma-overlook na to. Dili pwede na siya masayloan. Kay ang ihang titulo usa ka applyan otro sa titulo ang usa ka property. Na mahimo ba di nga
ingon ni ana nga usara may number na nga gidescribe din dapita sa certificate of title. So sa lagtod nga pagkasulti, ang tanan nga technical description sa primerong kopya sa titulo mao gyapon dito sa kuan ay gi-magic ni bay. Gi-magic dili ba ka posible nga kining di sad siguro may tabo double cell. Ambot pag ako na klaruha sa na ma'am no. Magadto ka mangayo kag kopya naman sa silong ang opisina nila na nga diha ka lang mag-inquire. Ino nimo nga pwede po mangayo o na-photocopy nimo. Pwede ka bang mangayo aron nga masuta nato ug unsay nakasuwat didto. Kay naa may mga annotation ang tanan nga mga background sa ato mga property or iyang gidangatan silbi sa mao nga property recorded in the pita sa Registry of Deeds naa na siya mga annotation sa likod. Ato gina nga klaruhon kay ako galibog may ko. Karon pa ko kadungog na ni nga mga istorya nga usa ka titulo gi-applyan og lain pod nga titulo. Binuang maganang dako. Klaruhan na paliho kay aron nga mahatagan og makuha nimo insaktong katinawan kay basin di ay og naalay sayop, naalay problema gamay. Nana lang siguro, no, nana lang siguro. Karon pa ko maka dungog nga ang titulo siyutag i-applyan og laing titulo. Mutuo pa ko siguro na ng mga multiple sale, no? No, kay kanang multiple sale makadaghan man lang gibaligya, wa matay og ang titulo siyuta diha. Sa makauna lang rehistro. Sa makauna lang. Kini walay nakauna og rehistro kundi iparehistro pagbalik. Same certificate kaning transfer certificate or certificate of title. Controlled ba na kana may control number diha. Binuang nang dako binuang kuan susihalan na palihog ma'am no. Pangayo lang sa kaog certified true copy. Diya sa certified true copy makamamaoran ng itsura sa kuan gyud gikan gina sa ROD. Gikan gina sa ROD. Dayon pwede na dayon na ninyo i-contest. Pwede na i-contest ninyo unya ipakanselar ang isa. Kaya di man mahimo duha. Sa to pa lahingalan ang ikaduha. Lugar Juan ang primerong certificate of title. Alright. Gi-applyan same certificate of title. Pareho lugar og number pero lain na ang tao. Maklaro na ninyo diha. Okay. Nala, sige. Wa natay panunuguras din sa ato karon nga pagpanaguban sa ato nga tulumanon. Paki-verify lang yun na ma'am diha sa opisina sa ROD, Registry of Deeds. Naraman na diha dool sa likod sa Xavier, no? Tulom na ka floor. Either nga tuwa ka makapaingon sa sikan pero ay laglahos sa taas dito ka lang sa silong kay na may ilang murag customer service center nga mao'y magatagad. Although na bayronon per page ni ana. Mga 175 man siguro per page na nang imuha nga pangayon nimo nga certified true copy. So kung panalitan 4 pages na or 5 multiply by 175, mura na imo pagabayaran. Okay? Wala tayo panuruguras dinhi sa ato karong pagpanaguban sa ato tulumanon. Atong basahon ang importante nga hisgutan na ni Ma'am unyang gabi. Alas 6 antak na sa kagabion dinhi sa Radyo Ultra. Programang kalipay nga mulahutay. Unsa ang kahangal sa tao? Nga imbis maglakaw sa dalan sa kaluwasan, gipili hinuon ang dalan sa kaparutan. Okay, akong balikon ha. Unsa ang kahangal sa tao? Nga imbis maglakaw sa dalan sa kaluwasan, gipili hinuon ang dalan sa kaparutan. Okay, sige, salamat kayo. Alright, nag-reply si
Ma'am Linlin. Mura ganyan buhato nimo. Oh, adto didto. Ay, dili kay problema nga karon na disiplina ang atong mga opisina sa gobyerno. Tagdon kag yun ditso. Pangutan-o ka man sa may imo, makana sa buhato na lahi na karon. Oh, pero kanagong corruption diya sa mga opisina, wala na sa mga ultimo. To dito sa taas. Okay? Subli natin kung panaguras din sa ato karong pagpanaguban. Nagsalamat sa inyo lang pagsunod, pagpaminaw kanunay, kuyog karong puna, Ricky Langga, kami moingon. Salamat og maayong hapon kaninyong tanan.